Okay, sa pag-aaral natin ngayon, sisilipin natin ang isang napakadramatikong kabanata mula sa aklat ni Lucas. Medyo kakaiba to kasi magsisimula tayo sa isang napakaliit na bagay. Isang simpleng handog lang pero aabot tayo hanggang sa isang malawak na propesya tungkol sa, sa katapusan. Kaya tara, simulan na natin. Heto agad no, isang statement na mapapaisip ka talaga. Paanong nangyari na yung pinakamaliit na bigay, yun pa yung naging pinakadakila sa lahat? Ano kaya ang sekreto sa likod ng mga salitang yan? Dito na magsisimula yung unang bahagi ng kwento natin. Isang simpleng-simple lang na eksena na naobserbahan ni Jesus doon mismo sa kabangyaman ng templo. So isipin nyo yung eksena ha, ang daming mayayaman, naglalaglag ng malalaking halaga. Pero sa gitna ng lahat ng yon, itinoon ni Jesus ang atensyon niya sa isang mahirap na biyuda. At dito, kitang-kita yung pagkakaiba. Yung mayayaman, kumuha sila mula sa sobra-sobra nila, pero siya, ibinigay niya kung anong meron siya, lahat-lahat. At ito yung talagang grabe no. Yung inabot niya, 2 kusing lang. 2 napakaliit na barya na gawa sa tanso. Para sa iba, halos wala tong halaga. Barya lang. Pero para sa kanya, buhay na niya yun. Dito mo makikita yung bigat, yung sakripisyo sa likod ng napakaliit na handog. Kaya yung lesson dito, malinaw na malinaw, diba? Ang tunay na pagbibigay hindi pala nasusukat sa kung gaano kalaki yung binigay mo. Nasusukat ito sa kung anong isinakripisyo mo. It's about the heart, not the amount. Okay, so mula sa kwentong yun na tahimik at personal, biglang-bigla lilipat tayo ng eksena. Grabe yung shift, galing sa 2 barya. Ngayon, titingin naman tayo sa isang dambuhalang istruktura. Ganyan din mismo yung pagbabago ng tono sa mismong teksto. Ayan, dito naman yung mga alagad, namamangha sila. Alam niyo yun, parang mga turista na, wow, ang ganda ng mga bato, ang gaganda ng mga palamuti. Para sa kanila, yung templo ay simbolo ng isang bagay na matatag at panghabang panahon. Tapos, sa gitna ng paghanga nila, biglang bumanat si Jesus ng ganito. Imagine yung reaksyon nila, yung lahat ng paghanga nila parang binasag ng isang pangungusap. At dito na magsisimula yung mas malalim na usapan tungkol sa kung anong mangyayari sa hinaharap. At syempre, yung tanong ng mga alagad, nagiging tanong na rin natin, di ba? Kailan po yan mangyayari? Ano po yung sign? Yung curiosity nila, yan yung nagbukas ng pinto para sa mga susunod na revelasyon. Okay, so ngayon, papasukin na natin yung mismong puso ng propesiya. Dito na ilalatag yung mga sinasabing magiging palatandaan ng mga, magugulong panahon. Heto raw yung mga unang sinyales. Marami daw ang magpapanggap na sila ang Mesiyas. Magkakaroon ng mga gera at pag-aalsa. Maglalaban-laban ang mga bansat. Tapos, malalakas na lindol, taggutom, mga sakit, mga nakakatakot na pangyayari. Pati mga malalaking signs daw mula sa langit. Pero, at ito yung mahalaga ha, nilinaw na ito yung mga simula pa lang, hindi pa ito yung mismong katapusan. Importante na makuha natin yung pagkakasunod-sunod ha. Sinasabi dito na bago pa man yung mga malalaking signs sa langit tulad ng sa araw at buwan, may mauuna raw. At yun ay isang panahon ng matinding personal na pag-uusig. At ito yung talagang napakasakit isipin, di ba? Kasi ang pag-uusig hindi lang daw manggagaling sa mga kaaway, manggagaling mismo sa pamilya mo, sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Yan yung bigat, yung pagtataksil na sisira sa mga relasyon. Pero sa gitna ng lahat ng yan, ng lahat ng panganib, may kasamang pangako, isang mensahe ng pag-asa. Ang sinasabi ay, yung mga mananatiling matatag, sila yung maliligtas. So yung pinaka-call to action dito ay magtiis, magpakatatag sa gitna ng lahat ng gulo. Okay, so galing tayo sa mga nakakatakot na signs, no? Ngayon, i-shift natin yung tingin natin sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga to. Ang punto pala ay hindi yung takot, kundi yung pagdating ng katubusan. At ito, para sa akin, isa sa mga pinakamahalagang punto sa buong kabanata. Yung mga mismong pangyayari na nagdadala ng takot sa mundo para sa mga naniniwala, dapat daw itong maging signal ng pag-asa. Parang sinasabi na, hey, hold on, may darating na liwanag pagkatapos ng dilim. Para mas madaling maintindihan, ginamit yung talinghaga ng puno ng igos. Simple lang yung logic. Kapag nakita mong nagsisibol na yung dahon, alam mong malapit na ang tag-araw, di ba?
Sa parehong paraan, kapag nakikita na yung mga signs na to, senyales daw yon na malapit na ang isang bagong panahon. So pagkatapos ng lahat ng yan, yung mga cosmic signs, yung mga propesiya, paano naman ngayon? Ibabalik natin to sa personal at practical na level. Anong dapat nating gawin? Paano tayo dapat mag-react sa mga ganitong bagay? Well, nagbigay ng 3 direktang tayo. Number 1, mag-ingat. Huwag daw hayaang malunod yung puso sa mga party-party, sa paglalasing o kahit sa mga sobrang pag-aalala sa buhay. Number 2, laging magbantay, maging alerto, maging aware. At number 3, manalangin, humingi ng lakas para kayanin yung mga darating at makatayo ng matatag. Kaya, sa huli, yung takeaway dito ay hindi takot. Ang mensahe ay paghanda at pagpapatak ng kalooban. Hindi to tungkol sa pagpapanik, kundi sa pagiging handa at matibay anuman ang mangyari. At dyan natin iiwan ang ating paghimay sa nayon na may isang tanong para pagnilayan nating lahat. Sa mundong ito na alam nating walang kasiguraduhan, para sa'yo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng manatiling matatag? Isang bagay na sulit pagnilayan.